Hello guys, Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So mga minamahal, literal talaga na time is the ultimate truth teller. Kasi tingnan nyo ha, pag-usapan natin dito yung Muntinlupa, para nang maiba naman tayo. Kasi mababa man yan or mapamataas, pag meron nga tayong nakikitang mali, kino-call out natin yan. Pag meron tayong nakikitang tama, syempre, binobroadcast natin yan. Alam nyo naman na malapit yung puso natin dyan sa Muntinlupa, kasi nandyan po yung iba nating mga kamag-anak. So ngayon, kasi ang nangyayari, parang niyuyurak ngayon eh. Itong ating mayor na si Rufy Biazon. Diba? Kasi allegedly, may mga kaso daw, ganyan-ganyan. Pero mga minamahal, meron ako yung papakita sa inyo. Magpugay tayo dito. Ay, mga taga Muntinlupa, mag-comment kayo. Sabi dito, 3 out of 4 cases dismissed na. Mga minamahal. So, sabi pa nga dito, kampo ni Mayor Rufy, kumpiyansang maayos din ang natitirang kaso. Kasi ganito yung nangyari, mga minamahal. Actually, ang tagal na nito. 2007 pa. Parang binubuhay muli ang kaso. Imagine that, 2007, ilang years na. Diba? O, wait lang ha, i-compute natin ngayon. 2007, tapos 2025, 18 years na to. Itong kasong ito, mga minamahal. Kumbaga parang mayroon na tayong bunsong kapatid. Issue to sa PDAP. Diba? Kay Janet Napoles. Na ito daw pong si Mayor, abay meron daw pong natatanggap. Pero merong paglilinaw dyan, mga minamahal, ito nga pong ating sandigang bayan. Kasi, syempre, imahe niya yung nakalagay dyan eh. Nilinis po. Yan o, makikita nyo. Sandigang bayan, clears. Yan o, malinaw clear. Diba? O, nakalagay dyan, clear Muntinlupa Mayor Biazon. Diba? Sa kasong bribery charges, malinaw. So ngayon, yung mga umuungkat niyan, sampal yan sa mga pagmumukha ninyo. Diba? Mga excited maupo no? Antayin nyo na lang matapos yung termino. Mga excited maupo. No? Kaya kahit malit na butas, sinisiraan. So ngayon, mga minamahal, basahin natin yung balita. Sandigang Bayan, the country's anti-graft court acquitted Muntinlupa City Mayor Rosano Rufino or Rufy Biazon sa kasong direct bribery charges. So malinaw, 'di ba? Na dismiss or acquit dito. Kasi tingnan nyo, kinlear na yung kaso ni Sir and Mayor Rufy Biazon sa kasong bribery charges. Ganito kasi yun, mga minamahal. Alam ko naman na naging controversial, 'di ba? Yung issue noon ni Janet Lim Napoles. So, talagang halos lahat ata ng mamamayang Pilipino kilala kung sino si Janet Lim Napoles, lalo pat sa issue ng PDAP. So, ngayon, idinidawit itong si Rufy Biazon noon, 'di ba, ng isang businesswoman na si Janet Napoles na tumatanggap daw po ng 1.95 million. Itong si Rufy Biazon kay Janet Lim Napoles, 'di ba? Galing sa kanyang Peking non-governmental organization na ang founder ay itong si Napoles. Anyway, mga minamahal, just to make the long story short, syempre may prosecutor dyan. Yung prosecutor, ano yung trabaho? Malamang taga-prosecute. So, ang sinasabi, mga minamahal, ng prosecutor na si Louie, di ba? Prosecutor witness said he gave the sum to the former Pampanga lawmaker Zenaida Ducat. So, itong si Ducat, mahalaga din yung papel nito kay Mayor Biazon. Kasi parang allegedly nakalagay dito, who was Biazon alleged agent at that time. Agent daw po itong si Zenaida Ducat or Ducat ni Biazon. Ngayon, for that, Biazon was indicted for 1 count each of graft, malversation of public funds, direct bribery for allegation that 3 million daw po of these alleged PDAP funds went into the Philippines Development Foundation or PSDIFI na isang bogus non-governmental organization na ang founder, mga minamahal, ay si Janet Lim Napoles. Ngunit, dito tayo mag-focus. Louie,
admitted that he has never seen any written authorization letter coming from Biazon in favor of Ducat. So, walang tawag dito, pinaliwanag naman ni Louie at inamin niya na hindi niya naman daw po nakita na kahit or anong authorization letter na nanggagaling kay Ducat. Wala daw pong nakita sa madaling sabi. Neither has he ever spoken to Biazon to confirm if he really authorized Ducat to transact regarding his PDAP. So, wala talaga mga minamahal. Di ba? He has also never heard or seen na police personally talk with Biazon. So, walang magpapatunay dyan. Ngayon, ang punto dito, kaya nga siya na mga minamahal na tawag dito, na clears ng Sandigang Bayan kasi wala talagang maayos at malinis na ebidensya na magdidiin sa kanya. Kahit nga yung prosecutor, 'di ba? Mayroong admission. Tapos ito pa mga minamahal, meron pa dito, in addition, the prosecution witness also admitted that he did not see the money delivered to Biazon. Naintindihan ninyo? Not only that, an anti-money laundering council officer testified that although there were alleged suspicious transaction reports involving Biazon, there was none that matched the amount at that time the former lawmaker received the illegal commission money. So, matagal na itong kasong to mga minamahal. Pilit nilang inuungkat para masira itong si Biazon. Masyado naman kayong excited na maupo sa, sa pwesto. Di ba kayo nahiya sa balat ninyo? Magsilbi muna kayo sa mamamayang Pilipino. Di ba mga minamahal? Nagigets ninyo? Magsilbi muna kayo sa mamamayang Pilipino bago kayo maging atat sa pwesto na hinahangad ninyo. Dapat nakikipag-cooperate sila Kasi alam ko naman yung naglalakad dyan, mga minamahal, yung mga gusto din na maupo sa pwesto ni Biazon. Ngayon, kung sino ka pa man din, babae ka, wag na tayong mag-name drop kung sino man yan siya. Ngayon, ang punto natin dito, maglingkod ka muna, makipag-cooperate ka muna bago ka gumawa, di ba, ng mga issue para masira yung kasamahan mo sa trabaho. So, trabaho-trabaho muna. Nakita ko, panahon ng kampanya, mga minamahal. Natatawa nga ako Yung kanyang plataforma, pang mayor samantalang yung tinatakbuhan niya, pang ano lang. Diba? Hindi na muna natin i-mention, baka sunod na. Pero yung punto dito, trabaho muna. Diba? Asikasuhin mo. Sampal to sa pagmumukha mo na clear na yung pangalan ni Mayor Biazon. 3 out of 4 cases, isa na lang po. At kumpiyansa tayo dyan mga minamahal na madidismiss yung isa pang kaso laban dito kay Biazon. Alright, mga minamahal, yun po. Pero, sabi pa din dito sa balita, meanwhile, the Muntinlupa Mayor is still facing both graft and malversation charge. So, the court did not grant him to leave the challenge the sufficiency of the evidence in the cases. So, anyway, mga minamahal, yan po yung tinatrabaho na ngayon ni Mayor Biazon para ma-clear up na lahat. Diba? To clear up everything na malinis ng kanyang pangalan. Pero, pautay-utay, na unti-unti na. Kasi last na kaso niya na lang to, mga minamahal. And kami, na mga vloggers, ay panata na itong si Mayor Biazon, diba, ay madidismiss sa natitira niya pang kaso. Alright, yun lamang po. Nahagip lang natin mga minamahal kasi kaibigan natin yan diba? At sinusuportahan natin. Hindi ko naman siya totally literally kakilala. Pero I have a friend na taga Muntinlupa na syempre naawa naman siya sa kanilang mayor, diba? Na parang binababoy. Ngayon, sabi ko, yung iba din na natin kamag-anak taga Muntinlupa at suportado talaga nila itong si Biazon, sabi ko, there must be something wrong. Tapos I found out, baka sa sunod na vlog natin, i-reveal natin kung sino yung tao na gusto na maupo talaga sa kinapupwestuhan ni Mayor Biazon. Diba? Kung kaya nilalakad nila para sirain, yurakin ng imahe ng ating butihing mayor. Alright, mga minamahal, yun po. Anyway, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video.